Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng aking tita Ruth. Nung nag-aaral pa lamang ito ng high school. At para mas malinaw ang istorya, ay isisulit ko ito sa pamamaraang siyang natikwento sa inyo. Taon 1970 nasa ikatlong baitang ako sa sekundarya na magkaroon ng pagsasanay sa palarong pambansa. Kung kaya't palagi kaming walang pasok. Nagkataon kasi na ang aming guro ay siyang tagapagsanay ng mga atleta noon. Kung kaya't nagkaroon kami ng pagkakataon na gumalas sa iba't ibang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Nag-usap-usap kami magkakaklase kung saan kami pupunta kapag tapos na ang aming klase sa umaga. Sa hapon naman ay magsisimula ng pagsasanay kaya wala na kaming pasok lang. Kasama ang aking mga kaklase. Sumakay kami ng habal-habal papunta sa isang balan sa lugar namin sa Antique. May madadang karadatan na may mapipino at puting bahangin. Doon ay nagtampiso kami magkakaibigan hanggang hapon. Alon sinabutan na kami ng 4:00 noon kaya kaagad na kaming umuwi. Pagdating sa bahay, hindi ko inaasahan na naroroon na sina mama at papa. Kaya ayon, lapadaritan ako ng todo. Nalako naman akong hindi na mauulit kaya naging mabalit ako ng 2 linggo. Hindi ako sumasama sa mga kaibigan ko. Laging strict din kasi si papa kaya kahit wala naman kaming klase ay sa eskwelahan naman talaga ako nakatambay. Hanggang sa isang araw, umalis si mama at papa. Pumunta lang Iloilo. 2 araw silang wala sa bahay kaya pakiramdam ko ay muli akong nakalaya. Muli akong sumama sa mga kaibigan ko. At ang aning pinuntahan ng araw na yon ay ang isang bundok sa Parbe. Langbargerama. Lugar pa rin naman ito ng Antique. Doon ako namangan ng todo sa mga tanawin. May inay ang mga kasamaan ko may kanya-kanyang kapareha. At dahil stricte si mama at papa kaya ayon. Takot na takot akong magkaroon ng kasintahan. O kahit manduligaw man lamang. Parang sundalo ang papa ko sa pagbibisipina. Sundalo naman kasi para si Papa Sir kaya gusto nitong lahat kami ay matuwid at maayos. Kung nadaaran, dapat puro pag-aaral lang. Bawal ang mga ligaw-ligaw at bulapol. Pero sa gana namin, ako lang ang walang kapareha. Pero hindi ko na yun pinansin ko. Walang problema sa akin walang kasintahan. Pero pagdating sa kalaan ay wag lang akong pipigilan. Kaya kahit bawal, lisot pa rin. Habang umaakit sa bundok ay naaliw ako sa mga nakikita ko sa paligid. Namunguha din ako ng bayabas. Napakarami kasing puno ng bayabas sa bundok. Lahat lang ay hitik sa bunga. Sa aming pag-akyat ay may nakasalubong kaming isang may edad na ale. May dala-dala itong sako na nabla naman ng mga pinamuhan itong halamang gamot. Hunihin ito ng tubig sa mga kasamahan ko pero wala man lamang ni isa sa kanilang nagbigay. At dahil may naman ng tubig ko ay binitay ko na lamang yan sa ale. Sinabihan ko pa rin na pagpasensya na kasi kalahati na lang yun. Pasalamat ko sa binigay ko sa kanya. At nagulat ako nang binigyan niya ako ng pulseras na gawa sa kahoy. Ingatan mo ang pulseras na ito ining yan ang mablivid ka sa'yo sa mga kung sino mo makakasalubong yung sagaan. Sa kahit sang lugar. Pasalamat ako sa binigay ng Arle. Kahit nabubuluan ako kung para saan yun. Dahil ba man ay sinuot ko ang pulseras. Dahil maliban sa nadandaan akong tingnan, may kakaibang bango pa yung pulseras na yun. Para itong bulaklak ng sampapita na habang tumatagal ay pabango ng pabamo. Tuwang-tuwa ako sa binigay ng ginaw. Masaya naman kami nakaakit sa bundok ng araw na yon. At dahil sa nawihi ang mga kasamahan ko sa pag-uusap nila ng kanilang mga nobyo ay inabot kami ng 5 ng hapon. Hindi naman ako nabahala
Pero wala namang na sila mama at papa. Ang naiwan namang sa bahay namin ay si Manang Mina. Ang matadala namin tasbahay. Simulat sa puling manay panay nag-aalala sa amin ni Ate Rona. Yung Ate Rona ko naman ng mga panahon na ito ay nasa Iloilo. Doon dito nag-aaral ng kolehiyo. Naglalakad kami pababa ng bundok. Nasa unahan ako ng aking mga kaibigan. Mga naghaharutan pa kasi mga ito. Nang may nakasalubong na naman kami niya. Isang matanda. Ninipian ko pa at binati pero nadismaya ako nang bigla itong umiwas na para bang meron akong nakakahawang sakit. Napahiya ako gawa ng pinagkantsawan ako ng aking mga kaibigan. Napaka-weird din ng matanda. Pero hindi ko na lamang pinansin pa. Tinawanan ko na lamang habang sinasabi na hindi niya type ang ganda ko nun. Mali yung mga kaibigan ko. Nagsirawanan na rin. Mahigit pa na siya pinanggabi na ako nakauwi sa bahay. Labatnan ko si Manang Mina na nasa labas na ng bahay at maghihintay sa akin ngayon. Ikaw talaga, Ruth. Mahapakadala mo. Isusumbong pa rin ako sa mama mo. Manang Nina, what po? Rami akong barangay abaso. Sa'yo naman ang sige na, huwag mo na akong isumbong. Napailin na lamang si Manang Mina noon sa pangaano ko sa kanya. Alam ko naman na hindi niya ako isusumbong. Kasi alam ko naman na maawa siya sa akin na literal na bayad at eskwela ng palada. Kaya kampante ako kay Manang Mina. Nagtanong ito kung saan kami pumunta. At nagtaas ito ng kiray ng sinabi ko sa Valderrama. Sinabihan niya ako na wala akong samaman muli dahil napakadelikado man ng lugar na yan. Maraming hindi magagandang nilalang ang mga nakatira doon. Napakalap naman ng loko sa sinabi nito. Habang naghahapunan kami, nagkikwentuhan kami noon. Ikinuwento ko sa kanya ang mga bagay na nangyari sa amin ni Lakad. Tungkol sa babae na kausap ko at binigyan ng tubig. Maging yung pulseras na binigay ng babae sa akin. Itinakita ko ito kay Manang Mina. At pila ba pamilyar siya doon sa pulseras na yan? Halos hindi ito makapaniwala na para bang namamangha siya sa gamit na meron ako. Hindi mo ba alam kung panino ganin ang pulseras na yan? Tanong nito. Dahil hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasabi niya. Ipaliwanag mo kaya sa akin, Manang, kasi ako hindi ko alam kung para saan yung pulseras eh. Ang mapapansin ko umano, yung pulseras na yun, yung amoy, parang hindi normal. Ibig sabihin ay hindi umano tao o posibleng ibang nilalang ang nagbigay sa akin ng pulseras na yun. Nagulat ako. Dahil para sa akin bukang tao naman yung ginam na binigyan ko ng tubig noon. Natawa naman si Manang Mina nang sinabi ko yun. Sinabi nito na normal lamang na hindi magpakilala ang nilalang sa tao. Para malaman nito kung sino may busilok ng kalooban. Kung kaya't namanghana naman ako muli sa sinabi nito. Hindi ko kasi lubos maisip na totoo ang mga dalong nilalang. Nasa kwento ko lamang naririnig. Lang kinuwento ko naman kay Manang Mina kung paano ako nilayuan ng isang mama na nakasalubong namin sa pababa ng bundok. Malakas ang hinala ni Manaw. Layong matanda na nakasalubong namin ay hindi normal. Baka umano aswang o ibang elemento na, alam yun na, natakot sa bigay na pulsera sa akin ng matandaw yon. Hindi ko maiwasang matawa. Wala pa kasi ako nakikipam kung ano-anong wiralang na pinagsasasabi ni Manang. Marami akong naririnig na kwento pero kwento lang naman yon at wala pa naman sa personal. Kung kaya't hindi ko lubos maisip kung totoo ba ito o hindi. Dahil sa pagod ay kadad akong nakatulog lang gabi yon.
Kinabukasan na ginising naman ako ni Manang para pumasok sa eskwela. Biyernes ng araw na yon, napag-usapan namin ng mga kaibigan ko na pumunta sa isa sa bahay ng mga ito. Kaya nagmamadali na akong pumasok. Sinabihan naman ako ni Manang Mina na huwag kong kalimutan umano ang pulseras na bigay sa akin lang matandang babae sa may bundok. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Hindi ko yung tinanggal sa braso ko. Pagdating ko sa eskwela may kadad kong hinanap ang mga kaibigan ko. Latpat ako gawa ng mabuong umpisa na yung klase namin pero wala yung 4 na kaibigan ko na iwan. Nagsimula at natapos na lamang ang klase namin noon pero wala man lamang nagpakita sa kanila. Nag-aalala ako syempre at para hindi na ako masyado mag-isip, umuwi na lamang ako sa bahay. At tataka naman si Manang Nina kung bakit ako umuwi ng mga ganon. Sinabi ko naman sa kanya na hindi naman pumasok ng mga kaklase ko kaya nagtaka din siya kung bakit. Unang beses nangyari yun, may hindi sila pumasok ng sabay-sabay. Laki naman na may uma-absent pero hindi naman ganon. At hindi ko din alam kung bakit sa tadas na namin magkaklase. Simula pa noong nasa unang baitang pa lamang kami sa high school. Ay, ganun na doon na nangyari sa kanila. Kinadaalala ako. Wala man ako ibang magagawa kundi maghintay na lamang sa pagsapit ng Lunes noon. Lumipas sa mga araw. Excited na naman akong pumasok ng Lunes. Mas lalo kasing lumuwag ang oras namin dahil nakatutok na sila sa pag-iensayo. Pero mas lalo na lamang akong napaisip kung bakit hindi pa rin sila nakakapasok noon. Maya-maya pa, dumating ang nanay ng kaklase kong si Perla. Lagpanong ito sa aking kung nasaan ang aming guro. Ungkulip dinala ko siya doon. Din ko nalaman na nagtasakit pala si Perla. Ayon sa nanay dito, nagsimula ang sakit ni Perla nang umuwi sila ng Huwebes ng hapon. Kaya pinapadoktor pa nila siya ngayon. Pero parang wala naman anong nangyayari dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin kumabalik. Kaya't pumunta na siya sa eskwelahan para ipalam sa guro nito ang nangyari. Dahil sa narinig, napaisip ako sa nangyari. Lalo na sa pagpunta namin sa bundok man. Wala naman akong maisip na masamang nangyari o nakain namin doon. Dahil una, hindi naman kami nakikain sa kumpanino sa lugar. Pangalawa, hindi naman sila na aksidente kaya imposible na magkaroon sila ng sakit nang wala namang nangyayari. Pagkatapos sumalis ng mama ni Perla, ay sumunod naman na dumating ang mga magulang ng 3 ko pang kaibigan. At kagaya ng sakit ni Perla, ay ganun din ang nangyari sa kanila. Narinig kong nagtanong ng nanay ni Melvin kung sino ang iba pang kasama ng 4 na magkaklase nung pumunta kami ng bundok. Nagtaas ako ng kamay. Nagtataka naman ito kung bakit wala namang problema sa akin. Samantalang ang 4 nun, meron. Imiling-iling na lamang ako. Dahil kahit ako rin naman ay hindi ko alam kung bakit. Ito pa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sinabi ko sa mga ito. Naginamot ako ni Manang Nina. Napatanong naman sila kung sino yon. Sinabi ko namang kasambari namin na marunong mangkamot. Niyaya ako ng mga ito na pumunta sa bahay namin para ipagpaalam si Manang Nina na pumunta muna sa kanila para mapingnan nito ang aking mga kaklase. Dahil sa sinabi ko na yon, wala na akong magawa kundi bali na lamang sila sa bahay. Kampante naman ako na kahit papano. Sa pagkakakilala ko kay Manang Nina, ay may anamitin ng konti sa mga elemento at kung ano pa. Yung palan sa pulseras na binigay sa akin ng babae, pila bang may idea na ito? Pagdating sa bahay, kinausap ko si Manang Mina noon.
Sinabi ko sa kanya lahat ng mga kaklase na kasama ko nung araw na pumunta kami sa bundok ng Valderrama. Letta sakit. Nagulat naman ikaw at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sinabi ko sa kanya na pumunta ang mga magulang nila sa eskwelahan at pinanong ako kung bakit hindi ako nagkakasakit noon. Kaya sinagwit ko na siya manggagamot. Napatutup siya ng kanyang bibig, Sir Seth, at sinabi ko. Nakita ko naman na hindi nito malaman ng kanyang gagawin kaya humingi ako sa kanilang patawad. Sinabi nga namang may alam siya tungkol sa mga ganun pero hindi siya masasabing totoong manggagamot o talubhasa talaga. Magprasa ganun pa man nilabas pa rin nga mga magulang ng aking mga kaibigan. Habang nag-uusap sila, doon dumating sila mama at papa. Siyempre nagtataka mga ito kung bakit may mga tao sa bahay. Kinausap ito ng mga yon at doon nila nalaman ko anong nangyari. Siyempre nalaman din nila muli kong paggala nun. Sa galit ni Papa, hindi na ako nito hinahayaang mag-isa kapag papasok sa eskwela. Wala akong magawa. Takot na rin ako na baka may hindi din magandang mangyari sa akin kapag muli pa akong pumuslip. Din ko rin napag-alaman na hindi din pala nagpaalam ang mga kaibigan ko sa mga magulang nila. At ang masama pa, dinadahilan nilang nasa bahay namin sila. Tumatambay nun. Kaya naman panatad ang mga magulang ni ko na walang masamang nangyayari sa kanilang mga anak. Napailing na naman si Papa sa sinabi ng mga magulang ng mga klase ko. Napan sa mga kaibigan ko na rin sila. Sumama ako kay Manang Nina para makita ang kanilang kalagayan. Ang una naming tinintahan ay ang bahay ni Melvin. Bit-bit ni Manang Nina ang kanyang mga sangkap. Sa ko na'y panggagamot nun. Habang papasok sa bahay ni Melvin, laun iniakabak niya ang kanyang mga paa. Dadami siyang parang pumubulong-bulong. Dumiretso kami sa silid ni Melvin. Nakita ko ang nakakawang sitwasyon nito. Namumutla at nanlalalim ang mga mata. Paminsan-minsan ay umuunat na tila ba may kumakagat dito. Kaya't napamura na lamang si Manang Mina nun. Dagad nilapitan si Melvin na noon ay nanginginig na ang katawan at mataas na ang laglat. Hinipan-hipan ni Manang Mina ng luya ang bunbumen nito. Tapos ay pinulsuan niya. Lampulsuan niya. Hinapuhap nito ang kalampakan ng binapihyo. Hinawakan ito ang pinakabitang panampakan. Sabay na pilisin ng manakas. Doon na paupo si Melvin at napasigaw at humihi ng tubig nun. Bibigyan na sana ito ng tubig ng kanyang ina pero pinigilan ito ni Manang Mina. Paring kasi sa nalalaman ni Manang, hindi dapat ito binibigyan ng tubig hanggat hindi pa umalulabsusuka. Ilang sandali pa, umiipihip na naman si Manang Mina. Nang walang ano-ano ay bigla itong umutok ng malakas. Maliban sa malakas ay ubod pa rin ang baho kung kaya lapatagip ako ng ilong. Dinan na rin naman ang mga magulang ni Melvin. Ilang salip pa ay dumigay na naman ito at maya-maya ay tunuyin ng sumuka. Pero wala namang lumalabas na kahit tubig. Puro hangin lamang talaga ang sinusuka nito. Pero matapos niyong maisuka yun, laging maayos ng pakiramdam ni Melvin. Takan taka ako noon kay Manang Mina. Paano niya nagawa yan parang nahulaan ko lamang din na sabi ko biya. Na isa siyang marunong mangdamot. Nanapili pa kami doon ng 1 oras para malaman ko ano ang reaksyon ng katawan ni Melvin. Pagkatapos ng 1 oras, lagisin na rin ito at doon siya uminom ng tubig at humingi ng pagkain. Nanonood lamang si Manang Mina sa mamamaraan ng pagkain ni Melvin. At nang makita din maayos na ito, nagdijay na lamang siya ng alituntunin sa mga magulang.
Pagkatapos to nagpahapid na lamang kami ni Manang sa papa ni Melvin papunta sa bahay naman nila Perla. Para ito naman ang matingnan niya. Halos magtanghalian na nang dumating kami doon. Walang alam ang kanyang mga magulang na pupunta kami sa bahay nila. Kinausap ng papa ni Melvin ang nanay ni Perla tungkol sa pagpapatingin nito kay Melvin na gumaling na. Hindi naman naniniwala ang mga magulang nito sa ganong klaseng panggagamot. Pero sinabi ng papa ni Melvin na wala namang masama kung patingnan yon. Kung kaya't ba't ng huli, pumayag naman ito. Pagdating sa kwarto ay nakita namin na nakapikit namang ang mata ni Perla. Lang tingnan ito ni Manang Mina. Nagulat kami nang sinabi nito na normal na sakit umano meron si Perla. Ipa-check up umano sa doktor para malaman kung ano talagang nararamdaman niya. Nakapagpa-check up na kami. Wala namang nakita ang mga doktor sa laboratorio niya eh. Paano mo nasabi na wala siyang sakit gayong ganyan yung pakiramdam niya? Tanong ng magulang ni Perla kay Manang nun. Napabuntong hininga na lamang si Manang Mina. At nagsabi na mas mainam kung si Perla umano ang magsasabi ng nararamdaman niya. O di kaya ay maghanap pa sila ng isang doktor na titingin sa sitwasyon nito. Muli namang kumunot ang noo ng ina ni Perla. Maya-maya pa, nakita kong umiiyak si Perla habang nakapikit. Tinanong ko ito kung ano ang nangyayari sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ko habang nanginginig. Natatakot umano siya sa kanyang mga magulang. Sinabi kong lakasan niya ang loob niya na sabihin sa mga magulang niya kung ano man yon. Tinanong naman ako ng papa ni Perla kung may alam ba ako sa mga nangyari kay Perla. Pumiling naman ako at sumagot ng wala. Magkasama kaming gumagala pero hindi naman madalas yon. Paminsan-minsan lamang akong sumasama sa kanila. Tinanong naman ako ng ama nito kung may nobyo ba ang anak nito. Doon, muli akong tumingin kay Perla. At nakita ko kung gaano ito natakot. Pero kailangan din yung malaman ng kanyang magulang. Kaya tumango ako bilang pagtugon sa ama nito. Doon ay napatampal na lamang sa noo nito ang kanyang ina. Na tila ba alam na ng mga ito ang problema ng kanilang anak noon. Nasampal nito si Perla at tinanong kung bakit ito naglihim sa kanila. Hindi ito makasagot kung kaya't ako ang tinanong ng ama nito kung sino ang nobyo ng kanyang anak noon. Bati nga ako, sir, at nadamay. Tinanong kung sinong nobyo ko. Nagtapat naman ako sa kanila kung sino ang nobyo ng mga ito. Pero muli kong sinabi na hindi ako kabilang sa may karelasyon sa barkada namin. Pinatayo nila si Perla. Sinabihan na tama ng drama. At para lalong makasigurado, kung anong ginawa ni Manang Mina sa unang kaibigan ko, ginawa niya din ka Perla. Hindi pa ganun kakumpirmado noon, Sir Site, kung buntis nga si Perla. Pero kumbaga, labas na kami doon kung sakali man. Iyaya kami ng tatay ni Perla na kumain at pagkatapos noon, nagpaalam na kami. Kasama ang ama ni Melvin ay pinuntahan naman namin ang bahay nila Fredo. Ito yung nobyo ni Perla. Pagdating nila sa bahay nila Fredo, kasalukuyan namang abala ang kanyang pamilya. Dadali nila ito sa ospital dahil lumulubha ang sakit nito tuwing gabi. Pero nagsalita naman ang ama ni Melvin na saglit lang. Napatingnan muna nila kay Manang Mina noon. Gawa ng naging maayos nga ang kalagayan ng anak niya na manggamot niya ito. Nang marinig naman yon ng ama ni Fredo ay pumayag naman siya na matingnan muna ito ni Manang Mina. Doon ay nalaman na kaya ito mas malubha kaysa iba. Si Fredo umano ang sumalo ng pag-atake na sana ay para kay Perla. Nasagot ang katanungan sa isip ni Manang Mina kanina
kung bakit konti lamang ang marka kay Perla noon. Kada niyang kinuha ang luya at inihip sa bunbunan ni Fredo. Habang ginagawa niya yon, takang-taka kami ng mga magulang ni Fredo. Gawa ng itong si Fredo ay panay ang inat ng katawan. Pero dahil nakita nilang hindi naman ito inaano ang binatilyo ay hinayaan na lamang nila. Ilang saglit pa ay dumaghay ito ng napakahaba. At kasunod ng pagsuka nito. Hindi kagaya ng kay Melvin. Ang suka ni Fredo ay puro maitim na parang bulok na karne ang amoy. Kung kaya't ganun na lamang ang pagtataka ng kanyang magulang. Ako naman, dahil sa hindi ko nakayaanan ng amoy ng suka, ay mas pinili ko na lamang na lumabas at manatili na lang doon sa labas ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa, narinig kong sinabi ni Manang Mina na hayaan na munang magpahinga si Fredo. Kailangan niya lang ng pahinga at babalik din sa dati ang kanyang sigla nun. Dahil sa nangyari, ay hindi na muna tumuloy sa ospital ang mag-anak. Doon naman ikinuwento ng ama ni Melvin kung paano ginambot ni Manang Mina si Melvin at si Perla. Kasabay nito ay ang pagsabi niya rin sa mga magulang ni Fredo na nagdadalang tao si Perla nun. Posibleng nagdadalang tao at si Fredo ang posibleng ama. Siyempre halos hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Naghintay pa kami ng halos 1 oras bago nagising si Fredo nun. Pagkagising ito, ako kaagad ang nakita niya. Kaya ang buong akala niya ay magkasama kami ni Perla. Hinanap niya yun. Pinaliwanag naman ng kanyang ama ang nangyari sa kanilang apat kung kaya't napabuntong hininga na lamang ito. Ayon pa kay Fredo, ang buong akala niya ay nananaginip lamang siya na nakikipaglaban o mano siya sa isang nilalang para iligtas ang buhay ni Perla. Doon na rin nila napagkwentuhan ang tungkol sa posibleng pagdadalang tao nitong nobya ni Fredo. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit parang galit na galit ang ama ni Fredo na posibleng buntis si Perla. Ganon din naman ang magulang ni Perla nang malaman na si Fredo ang ama ng pinagbubuntis nito. Pero naliwanagan ako noon nang sinabi ng ama ni Melvin na meron palang hidwaan ng pamilya ng dalawa. Kaya ganon na lamang kakomplikado ang sitwasyon ng dalawa noon. Sunod naming pinuntahan ang bahay nila Amalia. Doon ay nakasalubong namin ang ate nitong si Flor na papalabas ng kanilang garahe. Kagad naming hinanap kung nasaan si Amalia. Pinapasok kami at doon ay nakausap namin ang kanilang ina. Nag-aalala din to sa kondisyon ng kanyang ikalawang anak. Nang kinausap ito ng ama ni Melvin ay kagad naman kami nitong pinapasok sa silid ni Amalia. At doon ko nakita ang nakaratay kong kaibigan. Tiningnan ito ni Manang Mina. Sinabi naman ng nanay ni Amalia na nakailang patawag na sila ng manggagamot pero hindi naman nawawala ang sakit ng kanyang anak. Bagkos ay gumastos lamang umano sila sa bayad sa mga ito. Kaya mabilis namang sinabi ng tatay ni Melvin na hindi naman nagpapabayad si Manang Mina. Nagamot na niyang 3 kong kaibigan at tanging si Amalia na lamang ang nahuli. Katulad ng paggamot ni Manang Mina kina Melvin at Fredo, ganun din ang ginawa niya kay Amalia. Laging maayos naman ang kalagayan nito pagkatapos niya magamot. Nasa 4:00 na ng hapon nang matapos kami kina Amalia. Nagpasalamat naman kami sa ama ni Melvin dahil siyang nagatid sa amin sa bahay. At dahil alam nito na pagod na si Manang Mina sa panggagamot, ay ito na rin ang bumili ng aming hapunan. Naiya siya kay Manang Mina dahil nadamay pa sa kalokohan naming 5. Pero manghang-mangha ako kay Manang Mina nun, Sir Seth. Hindi ko akalain na ganun din pala ang saklaw o pagkakaalam niya sa panggagamot. Kaya pala, nung makita niyang pulsera sa tila alam niya na kung saan galing yon. Sa ilang taon na kasama namin siya. May tinatago palang lihim itong kasambahay namin na ito.
Pagdating sa bahay, naghihintay na sina mama at papa. Pumasok naman ang tatay ni Melvin. Nakipagkwentuhan saglit sa mga ito. Ako naman ay nagpaalam na napapasok muna sa silid ko para makapaglinis na ng katawan. Si Manang Mina naman ay nagmamadali na kasi ang iniisip niya noon ay magluluto pa siya ng hapunan at marami pa siyang gawain na hindi nagagawa. Pero sinabihan siya ni Mama na wag na munang humawak ng tubig at baka mapasma ito. Hayaan ang ipagpabukas na lamang ang mga gawain. Pagkababa ko galing silid, ako na ang pinagsain ni Mama. Habang kumakain kami ng hapunan, pinasabay na ni Papa sa amin si Manang Mina at pinagkwento ng mga nangyari sa akin mga kaklase. At kagaya ng inaasahan, nasermonan ako ng matindi. Sumunod na taon ay nilipat ako nila Papa ng pag-aaral sa syudad ng Iloilo. Wala na akong naging balita kung ano na ang nangyari sa aking mga kaklase dahil bihira na lamang ako makauwi ng Antique nun. Suot-suot ko pa rin ang pulseras na ibinigay sa akin ng babae. Si Manang Mina naman ay sa amin na rin sa Iloilo na natili hanggang sa nagkamabutihan sila ng aming driver at naging mag-asawa. Tandang-tanda ako noon kung gaano kasaklap ang karanasan ko na ni ultimo katiting na pag-asa hindi ko naramdaman. Bagkus, walang ibang nasa isip ko kundi kamatayan. Kamatayan na hindi katanggap-tanggap. Kamatayan na siyang magbibigay sa mga kaanak ko ng higit na paghihinagpis. Kamatayang ramdam mo ang sakit na higit pa sa pinapatay. Kamatayan na wala kang kalaban-laban. At ito ay kinalalangkupan ng kulam. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tristan. Mapagpalang araw at gabi sa inyo. Saan mang lupalop kayo naroroon. Isa ako sa mga tagat pagtupad ng batas. Pulis po ako. Matagal na panahon na ito. At kung hindi ako nagkakamali, nasa mga huling taon ng dekada 90 nangyari ito. Nakadistino ako sa lugar ng Guimaras. Ito ang pinakiusap ko sa nakakataas sa akin dahil nga dapat ay sa Mindoro ako noon. Sabi ko, hanggat maaari, sa malapit lang. Para malapit lamang din sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga magulang ko. Wala pa akong asawa noon. Binata. Ayaw kong lumayo sa mga magulang ko gawa ng bugtong na anak lamang ako. Pumayag naman, pero tawid pa rin sa dagat. Taga-Sipalay kasi ako, pero kahit papano ayos lang. Wala naman kasing ibang request sa mga malalapit sa amin noon. Bali kompleto na ang bawat istasyon. Depende kasi yan sa dami ng tao sa bawat bayan. Kumbaga, 1:100. O higit pa sa 100 ang kada pulis versus mga residente. Yan ay kung timbang lamang ang kapayapaan sa bawat lugar. Normal at napakapayapa ng Guimaras. May mga pangilan-nilang mga bangayan, pero usapang kapitbahay lang. Kaya naman hindi ako na-stress noon. Bukod pa dyan, umaandar o gumagana ang kanilang mababang kapunungan at talagang nagiging matino ang lugar. Yung mababang kapunungan, ito yung mga tanod na labis na nirerespeto ng mga tao sa lugar. Ronda lang bilang attendance sa bawat jurisdiction. Tapos uuwi na sa istasyon pagkatapos nun. May isang pagkakataon na hindi ko inaasahan ng mga panahon na ito. Napadaan lamang ako noon sa isang nayon. Maliit lamang ito. Maneho ako noon ng isang patrol.
May nakita akong nakatambay na isang dalaga sa isang waiting shed na gawa lamang sa kahoy. Maganda. Pero para bang balisa ang dalagang yon. Kung kaya naman huminto ako noon at nagtanong sa kung anong problema. Ayaw naman itong magsalita patungkol doon. Hanggang sa pag-angat na mukha ng babae, may nakita akong pasa. Alam ko ang pasang yon. At kung hindi ako nagkakamali, galing ito sa may sampal. Sabi ko sa kanya ay sabihin niya sa akin ang totoo para na rin makatulong ako. Tumayo ito. Kamuntikan pang mawalan ng balanse. Maputi na lamang at nasa luko kaagad ang katawan. Para bang mahihimatay na yon kung kaya naman inalalayan ko ito. Pinaupo ko ito pabalik. Doon niya sinabi sa akin na ginulpi umano siya ng kanyang kalaguyo. Katanan niya yon at gusto niyang iwan ito. Itong magandang dalaga ay pangalanan nating Jana. Hindi lang pasa sa mukhang nakita ko noon. Meron ding sa binte na para bang pinuwersa. May bakas pa nga ng dugo ang ilong. Sabi ko, pwede nating sampahan ng kaso. Pinanong ko pa kung saan banda ang bahay nito. Tinuro ng babae yon. Muli akong nagtanong kung itong kalaguyo o katanan niya, kasado ba sila? Sinisiguro ko lang para iwas sa masiselang gulo dahil usapang pamilya na ito. Ang sabi ng babae, katanan lamang umano. Dagdag pa niya, wala naman siyang gusto dito nung una. Hindi niya umano alam kung anong nakain niya at kung bakit siya sumama dito sa ikli ng panahon na pagkakakilala nila. Medyo naguguluhan ako. Anong klaseng relasyon ito? Tanong ko pa sa isip ko noon. Sumama kagad ito. Tapos nakikita ko sa mukha niya na parang ayaw niya talaga. Pero bakit, di ba? Kung ang tao nakipagtanan, buo dapat ang pagmamahal niya kahit na anong mangyari. Kumbaga, sasaluhin niya ang magiging bunga. Tinalikuran niya ang magulang. Haharapin ang problema. Natanong ko pa ulit ang babae kung matagal na ba sila. Ayon naman dito, mga 1 linggo pa lang. Kita niyo na, di ba? Parang may mali nun. Pinilit ka ba niya? Hinaras ka ba niya? Tanong ko. Gawa ng yun yung iniisip ko na posibleng nangyari. Parang kidnap pa. Sabi niya naman ay hindi umano. Pero hindi niya maintindihan kung bakit siya kusang sumasama. Na para umano siyang ginagayuman nun. Hindi na ako nagsalita nun. Labas na kami sa usaping teorya. Alam naman natin na hindi tinatanggap ng batas ang gayuma. At isa pa, hindi ako naniniwala doon. Kung kaya ang ginawa ko ay pinuntahan ko na lamang ang bahay. Maliit lamang yun pero pulido. Tinawag ko kung may tao. At kung may tao ay gusto ko makausap. Lumabas doon ang isang patpating lalaki. Parang adik tingnan. Napakalamlam ng mga mata. Parang walang ligo. Sinipat ko ang loob ng bahay. Wala namang ibang tao maliban dito. Pangalanan natin itong Fernan. Sabi ko, sino ang nanakiton sa babaeng nakatambay sa may kalsada? Nagkukunwari lamang ako noon, kahit alam kong ito naman ang itinutumbok noon ni Jana. Aminado din ako doon kasi nga wala namang ibang tao sa bahay. Doon pa lang, kung siya man. Halatang hindi magkakagustong babae. Sobrang layo kong ipapares dahil maganda talaga si Jana eh. Hindi naman sa nagmamalabi Sir Seth pero
Pangit yung lalaki. Tinitigan niya lang ako. Hindi nagsalita. Tapos lumapit sa akin at akma akong tatapikin pero umatras ako nun. Tinapik ko ang kamay niya. Doon ko na sinabi na siya na ang lalaking nakapanakit doon sa babaeng nasa kalsada. Pwede ka bang sumama sa akin? Kung ano matong pinagawa niyong dalawa ayusin natin doon sa istasyon. May dala ka bang papeles para isama ako? Kung may dala ka, sasama ako sa'yo pero kapag wala, hindi. Huwag mo aksayan yung oras ko. Tingnan mo yung tinatapakan mo. Nasa balkwarte kita at pwede kitang idemanda. Saka mo na lang ako dalhin kapag may dala ka ng dokumento. Di ba? May alam ang isang to sa batas. Napabilib ako noon. May karapatan naman siya. Wala akong nagawa noon kung hindi ang pasampahan ng kaso ang lalaki. Hindi ko at hindi kaya lusot ito. Maliban na lamang kung naaktuhan ko ng mga panahon na yon. Ayun na nga at bumalik ako ng istasyon kasama ang babae. Doon ko pinareklamo. Agad pinasampahan ng kaso. Nung may progreso na ay binalikan ko ang lalaking gumulpi kay Jana. Sabi ko pa nga ng mga panahon na yon, ukutusan ko talaga ito kapag pumalag. Tinga lang, lang makaraping ako sa bahay. Wala si Fernando. Labtanaw ako kung nasaan ito. Nilapitan ko yung kapitbahay. Ayon sa kanya, hindi na daw umuuwi ang lalaki. Napamura na lamang ako nun. Umuusad na ang kaso pero paano kung hindi naman pakita? Hindi pa hinapan to. Lalo na't inako ko ang sitwasyon na ako ang nahawak doon. May kasama akong dalawa pa pero ang sabi ng mga ito, dapat daw ginagpi ko na lang ng unang bungad pa na. Makakalusot naman daw ko kapag nakasuhan na. Mas papabor daw kasi sa akin ang husgado. Lalo na kapag napagpakpa ng panghihimasok ko. Sabi ko naman mali yun. Ulayin namin yung tamang proseso. Bahala ng bahirapan. Tutan, trabaho naman namin yon. Itong si Jana ay paulit-ulit kong binibisita. Nasa kabigang barya nito nakatira. Pero sa ako pa rin ang giwaras. Nababaka sakali ako at baka maaktuan ko itong si Fernan. Imposible namang hindi bumisipa yan, di ba? Habang kumatagal, napapanapit na rin ako sa babae. Hindi ko na iwasan na magkagusto. O kaya't mas lumalim ang pagmamalasakit ko noon. Naiisip ko pa nga na, bakit hindi ko rigawan ito? Hanggang sa isang pagkakataon noon, sinabi ni Jana na bumisita daw si Fernan. Pinapasama siya nito. Pero ayaw niya. Hindi na din siya lumalapit. Gawa ng baka may kung anong gawin ito. At madayuma umano siya muli noon. Dagdag pa ni Jana, kapag hindi daw siya sumama, may mangyayari umano sa kapamilya niya. Buod pa dyan, may mangyayari din sa akin na pakian na mero daw. Lapa ko na tamukha ko nun. Ang lakas ng loob ng hayop na to. May mangyayari daw sa akin. Ano siya? May superpowers? Sinabi ko kay Jana na ako na ang bahala. Poprotektahan ko siya kahit na anong mangyari. Hanggang sa nakapagbisisyon ako noon na doon na lang manapili sa bahay nila Jala. Lakiusap ako sa dalaga na kung ayos lang ba para mas masubaybayan ko siya. Package na lahat. Pagbabantay dala ng pangliligaw. Picnic kumbaga. Pumayag naman si Jana. Maging ang mga magulang nito ay sumarayon. May isang silid naman sila sa bandang likod ng bahay. At doon ako na napili ng mga panahon na yon. Kumbaga, doon ako umuwi pagkatapos ng trabaho. Malaki ang bahay ni Jana. 2 panapag.
Pang ancestral house ang dapingan. Tapos ayan na may nakabukod na silid sa may likod. Ito sanang bodega pero malinis yun at ginawang silid tulugan ko. Gusto din sana ng pamilya na doon na naman ako sa loob. Nakakaya naman daw. Pero mas naiya ako kaya pinili ko na lamang sa may bandang likuran. Makaoy sa likod. At ang una nito ay merong ilog. Habang sa buluwagan naman ay may mga bahay na magkakasunod. Nagmistulan ng looban yung tahanan nila. Malayo kasi pa sa kalsada ng Kuwanpe. Hindi ako natatakot sa pagbabanpa ni Fernando mga panahon na ito. Katunayan, may isip ko noon na sa oras na magpakita ito. Buguypin ko bago pa ihatid sa may istasyon. Mga 2 linggo sa pananatili ko. Mas libalim ang ugnayan namin tiyana. Napagkakamalan nga ng mga magulang nito na magpasintahan kami. Maging yung papapig na lalaki. Wabi rin naman ako. Sabi ko hindi. Tsaka imposibleng magkagusto sa akin itong si Jana. Gawa ng hindi naman ako kagwapuan. Isang gabi, habang nasa kailaliman ng mahimbing na tulog, nagising ako noon sa sobrang sakit ng tiyan ko. Yung tipong na, parang may kung anong gumagalaw. Yung nilulubog yung bituka. Basta, tinipigas ang tiyan ko. At doon susumpong ang napakasakit na wari tinitusok. Paulit-ulit ako noong nagbabanyo. Pero walang lumalabas. Para bang mahihimatay na ako ng mga panahon na yon. Ang mga oras na yon ay 10:00 ng gabi. Ginising ko si Janda. Nabukas ka siyang ilaw sa sleep tulugan nito. Nakabumetyo sa akin sa itaas ng bahay. Nakita ko sa mukha niya ang pag-alala. Tinawag ako. At ang sabi nito ay may problema ba umano ako nun. Binig niya kasi umano ang pagdaing ko. Sinabi ko ayos lamang ako. Lapisad lamang sa may pintuan. Buong magdamagahong naminilipit sa sakit, sir. Sumikat na lawal araw noon. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Pero kahit papano, parang nasanay na rin ako. Gawa ng walang puto yun. Laiinda ko na. Label ako ito sa trabaho pero sinabi ko sa kaibigan ko na pamalanan nating PO1 ito na masama ang pakiramdam ko nun. Nga pala, nito ang mga kasama ko sa pagsubalibari sa kasa ni Janda at yung matandang may mataas na ranggo sa aming napalalanan naping Danido. Kasundo ko sila. Kapwa sina Beranpe. Bilo naman yung mga kapulisan, di ba? Pilagpahin ako ni Dito. Sabi niya, ang attendance po daw sa jurisdiction ko. Siya nang bahala. Doon na lang daw ako sa may istasyon magpahinga noon. Pabsapit ng tanghali, nawala ang pananakit. Labis akong nagtaka noon. Kung kailan pa bala kong magpa-check up noon sa isang doktor. Saan naman ito nawala? Pero, naroroon pa rin ang puyat ko. Nang makauwi na ako, maaga akong nagpahinga. Kumain na ako sa labas nun. Hindi ko na inantay ang apunan ni Rajana. Pagsapit ulip no 10:00 ng gabi, muli na namang sumakit ang tiyan ko. Pero sa mga sandaling yon, mas malala na ito kesa nung una. Namamanhid na ang mga pa ako nun. Hindi na ako halos makatayo. Dula ako humingi ng saklolo. Kadadlawang bumuwed sa akin si Jana at sabi niya siya lang gawat ako ang nasa bahay. Ang pamilya niya ay nagpunta sa kasal ng pinsan niya sa kabilang bayan. Sabi ko sa kanya ay masakit ang tiyan ko na parang nanlalamig ako nun.
Pagkapa niya sa akin ay sobrang taas umano ng lagnat ko. Bali-bali niya akong inasikaso. Pila inom ng mga gamot. Pero hindi nawala ang lagnat ko at sakit sa tiyan. Sabi ni Jana ay dadalhin niyo umano ako sa ospital. Pumayat naman ako noon. Madaling araw yon. Wala pang doktor. Kaya inampay pa para din namin na dumaping ito. Habang nangyayari yun ay para na akong mamamatay. Mga na-shepi siguro nun. Nawala yung lagnat ko. Nawala din yung sakit ng tiyan ko. Pagsuri sa akin, ang nakapagtataka. Wala umanong problema sa sistema ng katawan ko. Uy, kinong sa dumi ko noon. Hindi ito yung pipom na siraan ng tiyan. Pinauwi ako at sinabihan akong bumalik na lamang kapag nangyari ulit yun. Ang sabi ko, doon na lang ako sa ospital dahil alam ko sa sarili ko na uulit at uulit-ulit ang sakit ng tiyan ko na yon. Hindi pumayag ng doktor. Madusog naman dumano ako. Wala akong nagawa noon kung hindi ang umuwi na lamang. Pagkarating namin sa bahay nila Jana, wala pa mga magulang at kapatid niya. Si Jana lang ang katuwang ko na para ko na siyang asawa. Nawala ang pananakit ng tiyan ko pero hindi ako halos makagalaw sa sobrang pagod. 2 gabing pagpupuyat at pagdurusa yon. At walang matibay na lalaki ang makakatagal sa ganung tagpo. Nahihiya pa ako ng gawa ng inasikaso talaga ako ni Jana. Pinakain, pinahira ng katawan, tapos laging kinukonsulta. Ang sabi pa niya, lalapit daw siya sa isang albularyo. May kilalang albularyo doon at ito ang nilapitan niya noong nakauwi na ito matapos makawala sa mga kamay ni Fernan. Gayong mga daw ang nangyari sa kanya. Pangalanan natin ang albularyong tinutukoy ni Jana na Mang Sael. Sabi sa akin ni Mang Sael, magaling namang kukulam daw ang gumayuma sa akin. Gusto ko namang sabihin sa iyong lahat. Kaso sabi mo hindi ka naniniwala sa mga kababalagan. Natatandaan mo ba yung pagbabanta ni Fernan? Baka kinukulam ka. Kulam? O Tristan, ipapatingin kita sa albularyo ha. Hindi na pangkaraniwan yung mga nangyayari sa'yo eh. Baka kulam na yan eh. Ang sagot ko kay Jana, obserbahan ko muna. Gawa nang nagdududa talaga ako dyan sa mga faith healer na yan. Sa mga albularyo at yung mga tinatawag na kakatuwang bagay. Ay naman kay Jana, ako umano ang bahala. Maghudyat lamang umano ako kung kailan. Mga bandang 7:00 ng gabi noon, bigla akong nilamig. Sobrang sakit ng mga bahagi ng katawan ko. Yung tipong para akong binugbog. Ganun na ganon. Lalo na kapag gumagalaw ako, nararamdaman ko noon ang matinding pananakit ng mga kasukasuan ko. Sa batok, sa balakang, sa bewang, sa binti, sa paa, leeg, at halos kabuuan ng katawan ko. Nagkataon pang umalis si Jana. Hindi ko alam kung saan pumunta. Dahil pagtawag ko sa kanya, walang sumasagot. Hanggang sa bigla na lamang akong napasukan nun. Ang sinuka ko ay kumpul ng dugo. Yung paningin ko, nagpapatay sindi na. Kada sumpong ko ng suka, sumasakit ang ulo ko na para bang mabibiyak. Napapaiyak na lamang ako nun. Sabi ko sa sarili ko, mamamatay na ako. Lalo na't naghahabol na ako ng paghinga. Nakakaramdam din ako ng pag-uhaw. Ito kasing pagka-uhaw at pagpapatay sindi ng paningin, Sarsa. Indikasyon ito na malapit ng malagutan ng hininga ang isang tao. Lalo na't patuloy ako sa pagsusuka ng dugo.
Malat na malat ang lalamunan ko pero paulit-ulit pa rin akong sumusuka ng dugo nun. Kasabay naman ito, bigla na lamang lumagas ang buhok ko. Gulat na gulat ako nun. Pagkahawak ko kasi sa ulo ko, dahil sa sobrang sakit na nito, nabubunot ang buhok ko ng ganun kadali lang. Kitang-kita ko ito sa kamay ko. Inabot ko noon ang salamin ng motor na kinuha ko sa may istasyon. Nanalamin ako at nakita ko ang mga mata kong nagkukulay dugo na. Wala na akong naiisip noong iba kung hindi mamamatay na talaga ako nun. Pinilit kong tumayo pero nawalan ako ng balanse. Natumba ako sa may pintuan. Naumpog pa ang ulo ko. Isipin nyo, hindi ko ramdam ang sakit ng pagkaumpog na yon. Mas nararamdaman ko ang sakit sa katawan ko. Hanggang sa unti-unti na akong nahihirapang huminga. Yung pagkabog ng puso ko, dinig na dinig ko at pahina ng pahina yon. Pumapasok na sa akin yung halusinasyon, yung tipong delusyon at nakikita ko ang mga magulang ko sa harapan ko. Napapaiyak na ako nun. Pinawag ko ang Panginoon. Sabi ko, tulungan niya ako. Hanggang sa ang huling naalala ko, naputol na ng tuluyan ng paghinga ko. Na-blackout ako. Nanilim ang paningin ko. Kung tutuusin, nakaranas ako ng tinatawag na kamatayan. Totoo ito. At ito ay ayon na din sa albularyong si Mang Sael. Naisalba ako. Naabutan daw nila akong wala ng malay. Kung natagalan pa umano na mga ilang minuto, hindi na ako makakabalik pa. Yung pag-alis pala ni Jana ay ang pagpunta na yon sa albularyo. Ayon kay Mang Sael, patay na ako at naisalba pa sa pamamagitan ng orasyon. Wala na umano akong pulso nun. Siguro daw, tinulungan pa rin ako ng Panginoon. May tarak umano sa dibdib ko na isang kutsilyo. Espiritual na pamamaraan ng isang malakas na mangkukulam. At hindi ko umano makikita yon maliban na lamang sa kanya. Tinanggal umano niya ang tinatawag na poder sa akin at kaagad inihipan ang mukha ko nun. Sa kabutihang palad, huminga umano ako pagkatapos nito. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, tulog ako ng 2 araw. Nag-iiyak nga daw itong si Jana. Baka daw nakoma na ako. Pero ayon kay Mang Sael ay hindi daw nakoma. Nagpapahinga daw ang katawan ko sa mahabang pagdudusa. Hindi pa raw naaalis ang kulam. Kailangan ko daw magpalakas noon para maggamit yung katawan ko sa pagbuksa ng salarin. Nagagawa niya namang pigilan ng kulam sa bawat sandaling pinapatamaan ako noon. Pero hindi ibig sabihin na ligtas ako. Hanggat naroroon daw siya, kaya niyang harangan ng kulam. Pero dapat umanong makabalik ang lakas ko noon. Ayaw kong maniwala sa totoo lang. Pero, paanong nangyari yon? Profesional ako. Pero paano nga nangyari yon? Hindi naman pwedeng hindi talaga ako nakaranas ng pagkamatay. Dahil alam ko na talaga noon na huling salita na lamang yung paghingi ko ng tulong sa Panginoon. Alam ko na mga huling sandali na yun ang buhay ko. Bagay na masasabi kong bumaliktad bigla ang pananaw ko. Hindi ko niloloko ang sarili ko. Lubos akong naniwala. Sinunod ko ang mga payo ni Mang Sael. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Isipin niyo, siya yung sumalba sa buhay ko. Tapos, may gabay umano yon ng Panginoon. Walang patid ang pag-aasikasa ni Jana sa akin.
Hindi niya ako pinapabayaang kumilos sa bahay mag-isa. Gusto niyang utusan ko lamang siya at gagawin niya ang lahat para sa akin noon. Maging ang mga magulang ni Jana ay tumulong na rin. Binibisita ko nila Lito at Danilo noon. Pinaintindi ko sa kanilang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na maniniwala pala si P.O. Anlito sa mga kababalagan. Siya na ang bahala umano. Siya ang pansamantalang papalit sa akin sa jurisdiction ko kahit may sarili siyang sinasakupang jurisdiction. Ang pinalabas lamang nitong dahilan sa pagliban ko ay nagkaroon ako ng alta presyon at nagpapahinga. Bali nagpasa na lamang ako ng medical certificate noon. Araw-araw bumibisita si Mang Sael. Samantalang si Jana naman, gabi-gabi kong katabi sa pagtulog. Nasa iisang higaan lamang kami. Walang mali siya. Para bang gustong-gusto niya ako. Ramdam ko yon dahil kung hindi pa, aasikawsawin ba ako nito na higit pata sa isang asawa. Ako naman noon ay parang ginanahan. Yung salitang Bisaya ba na migara. Nag-uunwari ako nung mahina pa ako kahit malakas na. Dinikilabutan ako noon sa tuwing na laas sa mahimbing na pagpatulog na si Jana. Kapag yunakap ko yan parating parang, "Kwebe, iyayakap niya ba ako eh?" Hindi ko alam kung nagtutulog-tulugan lang basta gumagala ang malaya ng kamay at pinahayaan ko lawa. Yung mga magulang niya naman ay walang reklamo ng mga panahon na yun. Sila pang nag-utos na tabihan at samahan ako. Maging yung kapatid niya. Ayaw nitong nalalayo sa akin si Jana. Sabi ko sa isip ko, ito na siguro yung regalo sa akin sa mahabang pagdudusa. Buwis buhay, pero may madandang resulta. Yun na ang namumutawi sa isipan ko. Wala pa akong one step sa panliligaw na. Pero para bang naka-second base na ako. Ilang araw noon, sinabi ng Limang Sael na ihanda ko na daw ang sarili ko. Dadumiping inomano ang katawan ko. Matapos niyang nakapaghanda din sa kanyang proseso. Malakas namang kukulam umano ang kalaban. At kailangan niyang malamalan yon. Sabi nito, malakas na ako. Salamat sa tulong niya, kay Jana, at sa pamilya ng dalaga. Tumangulang ang matanda. Tapos ang sabi ay babalik na lamang daw siya. And makakapasok na ako sa trabaho ay pwede. Total ay dala ko naman ang bakod di umano. Oras yung bakod yung kung hindi ako nagkakamali. Bali ay nga, nagtrabaho ako. Pero nang umuwi ako pasado 6:00 noon, nakita ko ito si Fernan. Doon mismo sa harap ng bahay ni Jana. Dahil sa inis ko, tumakbo ako ng mabilis at paragang sinunggaban ko yun. Lakapikim yun ng ilang mga suntok. Kamuntikan ko pang mabaril pero mabilis na nakatakbo. Papatayin ko na eh. Sobrang init talaga ng ulo ko nun. Sisigaw pa na si Jana na wag at baka makulong ako. Hinabol ko kung saan ito nagpunta. Pinawagan ko pa mga katropa kong pulis nun. Mabilis silang rumasponde. Maging sila noon ay balak na ng patayan. Alam kasi ng mga katropa kong nangyari sa akin, maliban na lang sa hepe. Sa kasamang palad, hindi na namin nakita yon. Para bang may sapag ay bimonyo ang hayop. Lagtalong ako kung anong sinadya ng hayop line sa lugar. Pari naman kay Jana. Nagbabanta ulit. Uubusin niya raw ang pamilya nila kapag hindi sumama ang dalaga. Hindi ko na sinabihang idemanda. Komprontahin ko ito at talagang papatayan. Kako, bahala na. Pinagtantaan niya ang buhay ko. Dapat pati ako ay magkaroon ng hustisya. Kamali na baka lang gagamitin ko ng mga panahon na yon. Sa gabi ding yun, tiwam na ako sumailalim sa pamamaraan ni Mang Sael.
Si P1 Lito ay naroroon din. Nasaksihan niya ang lahat. Pinaupo lamang ako noon ni Mang Saen sa higaan. Pinapikit ang mga mata at silabing, "Sandin mo yung mga bibig kasing ko, ha? Makimig ka sa mga sasabihin ko. Ipuon mo ang atensyon mo sa boses na lumalabas sa bibig ko." Hindi ako nagsalita. Simula na siyang magdasal. Basta't panalangin yun pero sa pamamaraan ni Mausael. May sinabi siyang hindi ko maintindihan na hanggang sa pagbuka ko ng mga mata ko. Ang sabi nito, tapos na umano ang lahat. Napakulot ang mukha ko noon. Ganun lang kadali. Nagtanong talaga ako sa kung anong mga nangyari noon. Mga nasa 1.5 oras na kasapi sa si Fernan. Kinausap ko pero lumalaban. Hindi ko siya kayang mapuksa. May malakas siyang harang pero latintin ko kung nasaan siya naroroon. Takang-taka ko noon. Kalahating oras samantanang sablit lang naman yun. Pinatotawanan naman ito ni Lito. Kitoo umano ang salaysay ng albularyo. Habang nagsasalita daw ito kanina, bigla na lang bubagsak ang ulo ko. Tapos ay ibang todo na ang pananalita ko. Nang ialat ko ang paningin ko noon. Dagdag pa ni Mang Lito, nakipaglaban daw si Mang Saen sa mangkukulam. Pinatingin pa niya sa akin yung orasan. Malaling na gabi na. Tama at umusog ang oras na parabang wanalaw. Din ko napagtanto na yung mga ginadamot na ng mga albularyo sa palamagitan ng paraan na yun, parang wala nang pala rin sa biktima. Kumbaga, kung kailan ako pumikit ay hindi ko na anamang nangyayari. At pagbuka ng mata ko, tapos na. Medyo nauuhawa lang ako noon kaya humingi ako ng tubig. Nakita ko pang sahig na may nagkalat na suka noon. Sabi ni Mang Saed ay galing umana sa akin ito. Tama daw yun ang tinatawag niyang pigad po sa kanaban. At syempre, dahil sa katawan ko si Fernan, may reaction ito. Susuka daw ako noon pero hindi ko ito namamalayan. Pero ayon kay Mang Saed, kung mahina o mano ang katawan ko talagang magkakaroon nito ng mas manupang pinsana. Lasya namang mararamdaman ko pagkatapos ng prosesong yon. Sa mga sandaling yun ay sinabi din sa akin ni Mang Saed na pupunta namin si Fernan. Siya lo umano ang gigiya para matuntun ko saan banda. Alam niya kung saang direksyon yon. Walang ano-ano nasabi ako kayo dito. Isasama ko siya. Tuba mo ito at sinabi pang kapag natagpuan daw namin, papatayin niyo na umana yon. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko pa rin ang Brata Sir. Silabi ko na namang nahuhuliin din namin. Total ay nasampahan na naman ika ng kaso. May warrant na yun. Ayun na ba? Sa Dabibinyo ay kumilos na kami. Dala ko na ng bari ko. Kung sakaling may abrisyon apuputukan ko talaga pero kapag wala naman, huhulihin. Tapos kuutosan hanggang sa magtabuol-buol yung uling niya. Sa kabilang bayan ito, larating namin yung pinupuslipan niya. Hindi kami pumasok sa bahay. Tinatawag lamang namin ito sa labas. Yan nga lang, iba ang bumungad. Babaeng matanda. Tapos isa pang babaeng parang kaibaran ko lang. Wika pa ng matanda ay sino ba daw ang hinahanap namin noon. Si Fernan po. Kahit po sa impormasyon, nandyan siya. Mawalang galang na po pero kapag hindi lumabas ay mapipilitan kaming pasukin yung bahay niyo. Ano kramo? Fernan? Sino Fernan? Wala naman kaming kasamang Fernan. Napatingin ako noon kay Mang Saed. Ang sabi ng albularyo, hindi siya nagkakamali. Naroroon si Fernan.
Nagdadalawang isip ako noon. Oot may bila kaming dokumento pero warrant of arrest lamang nito. Mabuti sana kung totoo talaga na naroroon dahil lusot kami. Pero kung papaano ang wala. Lagot pag nataganon. Lalo na kapag marunong sa batas ang nakatira sa bahay. Pero iginiip nimang sain na naroroon pa na dito si Fernan. Kinalabit ako le PO1 dito. Ang sabi ay puwersahin daw namin at tanggapin ang lahat sa oras na sumablay. Napamura na ako noon. Muli kong pinawag ito pero paulit-ulit na tumatanggi ang matandang babae. Hanggang sa napansin kong parang malikot ang mga mata ng dalada. Yung pipong na hinahidala at panay sipat sa isang kamanid sa gilid ng kanilang bahay. Awadin mo dito. Iikot na ako. Huwi ka ako noon. Umatras na unang paunwari. Mabilis na nadlokad sa madilim na bahagi. Nakaataw na ang baril ko noon. Hanggang sa makalapin ako sa gilid ng kamalig. Narinig ko na may kumakadaskas sa loob na parabang may tawa. Walang ano-anong sinipa ko ang pinto sa bayhanda sa baril ko. Meron noon si Fernan. Tinutukan ko ito ng baril at hindi yan kumadalaw. Nag-akma ko ng lalapitan. Mabilis itong kumilos at binangga ang binbing na pawid. Dahilan para nakanabas si Coron. Nakapadpaputok ako ng baril pero sa itaas panda. Kumbaga warning fire. Tapos sigaw ng tumidyo ka. Ina-arresto mo pa. Hindi tumigil si Fernan. Tumakbo tapos nakipaghabulan ako. Nakasunod naman sa akin itong silito. Dapat pala, pinaputukan ko na lamang sa paa para hindi makatakbo yon. Napakaliksipan naman. Alam na alam kung saan pupunta. Binalaban naman kami doon sa halos hindi na ako makapasok. Balawan yon. Napakaraming tinik. Lay mo lang aroma na kanema. Nagkasugat-sugat ako noon. Parang sa aswang panghay itong si Fernan sa bilis na. Hanggang sa na-coroner namin ito. Doon mismo manapit sa isang pangpama. Wala na siyang matakbuhan doon. Sinabi ko talaga na ang sunod ay ipapaputok ko. Sa kanya napatungo ang bala. Wag na wag siyang gagawa ng kilos na hindi ko magugustuhan. Ipinaunawa ko sa kanya ang proseso, ang pag-aaresto at karapatan niya. Pero sa kabila ng mga sinabi kong yon, pinagtawanan ako. Aling kay Fernan, paputukan naman akong paputukan. Pingnan naman na namin kung kanino tatama ang bala. Lagulat ako nun. Napakakampante ng pagkakasabi niya. Maya-maya'y dumating si Mang Sael. Lumapit sa amin ito. Sabi ko ay Mang Sael ay hinahamon kami na paputukan umano si Fernan. Nagulat ako sa naging sagot ng matanda. Wala umanong silbi ang baril sa isang katulad ni Fernan. Ang kakayanan umano nito sa pangkukulam ay nabibilaw sa mataas na antas ng karunungan. Gumagamit na ng alagad ng birim. Kaya't anumang pagbabanta nito, posible umanong mangyari yan. Kinirabutan ako. Maging silito ay nakita ko ang pagiging arigaga niya. Ewan ko naman. Pero ang totoo, matapos makapagsalita nito si Fernan na hinahamon niya kaming magpaputok, para bang may humaplos na hangin sa balat ko na siyang dahilan para magtayuan ang mga balahibo ko at kabahan. Maghintay kayo sa hudyat ko bago pa kayo kumilos. Wita niyo bang sa inyo? Hindi naman ako nagsalita noon. Umabante ng lakad ang matanda at kitang-kita kong nakikipagpipidit ito kay Fernan. May banaab sa lugar. May poste na may inaw. Bagamat distansya pero detalyado sa paningin ko, itong kabuang pagtatao o itsura ni Fernan.
Loong mga ilang distansya na lamang mula sa kinatatayuan ni Ferlan si Mang Sael. Huminto ito't nagsalita. Pero iba ang lengguwaheng gamit niya. Habang nangyayari naman yon ay inaalat ni Fernan ang kanyang kamay. Lawari ba'y nagkukumpas? Yung napapanood ko na panabas na parang mga magician. Ganun na dinon. Bigla na lang lumamig ang lugar. Damang-dama ko yon na nanonood sa karamnan ko. Maliban pa dyan ay nahihirapan akong huminganon. Yung pipong para akong sinasakal. Hindi naman siguro gumi-gumi yon dahil maging si PO1 Vito. Nakita kong napayakap sa sarili. Hanggang sa umaban pinanamlaka ditong si Mang Sael. At nung isang di pa na lamang ata ang layo ay sumigaw ito at sinabi niya, "Narima, kilos na!" Walang ano-anong sumunod kagad kami dito. Lang makalapit ako ay sinipa ko sa Fernan. Dahilan naman nawalan ito ng balanse at natumba sa lupa. Eto naman si Dito. Pinilipit ang kamay ni Fernan. Pero sasan. Isinampal ko sa mukha nito ang warrant. Minura kong yawa siya. Huwi siya layon. Muli kong sinabi ang proseso ng pag-aaresto at karapatan niya. Aalis na sana kami noon dala si Fernan. Pero bibilang nagsalita ito si Mang Sael. Kailangan niya raw mabasag ang talan nito at aparunuman bago pa makulong. Lumapit ang matanda. Nakapagtatakang hindi nakakadalaw sa Fernan. Yung pipong lapak at bigas niya. Pinapik niya ng ilang beses ito sa balikat ni Mang Sael. Hinipan sa mukha noon. Pagkatapos gawin ni Mang Sael yun, bigla na lang nawala ang alas nito sa Fernan. Pumiyak yun. Sadi ay wag daw gagalawin ang kanyang karunungan. Naguguluhan ako kasi nga wala akong naintindihan sa pag-uusap ng dalawa. Ang alam ko lang ay inihipan ni Mang Sael ang kanyang daliri sabay duro nito sa noon ni Fernan. Nakalapat ang daliri sa noo. Kumumpas ito na wari ba'y gumuguhit na hugis krus. Tapos na ang kapiyuan mo. Serbisyo na ngayon ang gagampanan mo sa loob ng kulungan. Tristan, baka gusto mo makadante. Sapakin mo, bulpin. Kung hindi ka makontente, putulan mo ng kamay. Napangisi ako sa sinabi ni Mang Sael noon. Habang silipin naman, ang sabi ay siya na lamang ang gagawa. Wag, sapat na yung makulong yan. Tara, sabi ko. May pakulong na itong si Fernan. Serious physical injury at kidnapping ang nakasampa sa kanya. Ay nawa, maging masaya si Jana nang umuri ako at malaman niya ang lahat. Napayakap ito. Lahalikan talaga ako. Hindi pa sa pisngi yun. Alam niyo na kung saan. Yun ang simula ng magandang kinabukasan ko. Nagkilituloy na kasi yun at doon na ako pumuslit talaga at naging kapamilya. Sa madaling salita na din kami. Nagpakasalap na taroon ng manilusob na supling. Pero minsan, sipling nakikita ko ang asawa ko. Hindi maiwasang sumagi sa isip ko ang nangyari sa akin noon. Nadumaan ako sa sobrang saklap na sitwasyon. Nakamuntikan ko na. Ikamatay. Magandang gabi, Sir Sam. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalan Joy. Ako po ay 23 anyos. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kaibigan ng lolo kong tawagin na lamang natin na si Mang Ikoy. Isa na po pala ako sa inyong mga subscriber at suking padapakinig. Walang patigla ng aking saya sa tuwing may mga bagong uploads kayo sa channel na maaari naming pakindan. Ang inyong mga kwentong kababaladan na ang naging yubangan namin ng aking mama at papa tuwing hapon. Kapag umiinom kami ng kape sa Laybal Kulahe. Naisip kong ipadala na binitong aking kwento na nakuha ko naman mula kay Lolo Penyong. Dati,
Isa sa mga adventures nila ng kanyang mataliting kaibigan tungkol sa mga kapauhan. Tadawi alak na papahalan sa buhay ng mga aswang. Gusto ko po sanang ipaliwanag muna na maraming pinagmulan ng aswang. Mula sa hawa, sa sumpa, sa kulam, sa mga pamanang agimat at minsan. Nasa dugo na din mismo. Ang aswang nila sa kwentong ito ay lahi ang naging pulot dulo ng kanyang pagiging isang maninipsip, laudugo at laman loob. Noong araw, laganap na ang dami ng mga kababalagang ginawa ng mga nilalang na kinalanga sa tawag na aswang. Sila ay madalas makipana sa babihin. Hindi lang nananakop kundi nang bibiktima din ng mga hayop at kinakain nila ang mga naman loob ng mga yon. Kinatakupan sila noong araw dahil wala pang sapat na kaalaman ng mga tao noon kung paano madagapi ang mga aswang noon ng takot ng biktima dahil patanghaning tapat. Mahirap pero umuusad naman ang pamumuhay ng mga tao noon kahit pa binabawasan ng mga aswang ang ilan sa kanilang mga alada. Noon kasi, walang nadakalang ang aswang ay kawangis din lamang ng tao. Lamang ay nagbabagong anyo'y pa sa gabi at inililitaw ang kanyang tulay na itsura. Samantalang sa umaga naman ay nagpapanggap na mabait na tao para makahanap ng mabibiktima niyang maaapawis na nagugutom lentyan. Nasa Bikada 40 pa noon, nang mapadpad sa baryo ng Alfonso sina Lolo Tinyong at Lola Ikoy. Nakapasok sila bilang trabador ng isa sa mga malalawak na siyendang may pataniman ng pinya. Matalik na magkaibigan ng dalawa mula pa noong patabata. Kaya isang nilaking nilado ang maniyari kapag nagdahiwalay sila minsan sa isang araw. Ay nga sa aking Lolo Tinyong, kambarit na kuraw sila ni Lolo Iko. Dadaygin tawa nila mga kabataan na naghahanap ng mga kaibigan . Sa kanila kasi, malada ang salitang katapatan. Kapag nangako ang isa sa kanila ay natutupad kaagad ito. Kapag may nagdasala naman sa kanila, ay hindi matatapos ang araw na ito kapag hindi sila nagkakapatawaran. Dinin kahalada sa kanila ang kahulugan ng pagkakaibigan. Pareho silang nag-iisaw anak ng kanilang mga magulang. Si Lolo Pinyong ay kilalang panabiro at mahilig makapagkaibigan samantalang si Lolo Iko naman mayayain at napakatahimik na pawa. Minsan nga raw ay nagpariksahan silang daruan ni Lolo Pinyong na bumili ng pagkain sa tindahan. Aba, una pang nakabili ang aking lolo dahil si Lolo Iko. Pinag-aralan pa kung paano lulunukin ang matindi niyang hiyan na nararamdaman na. Ang nangyari, hindi pilit mapaghiwalay ang dalawa halalap alam nila na kakailangan nilang isa't isa. Kung nasaan ang isa ay nakasandaman ka deban isa. Mas nabing maayos din ang kanilang trabaho kapag nagtupuruan sila Sir Seth. Ito si Iko mabilis magkabista sa mga babae. Ang impormasyon later nang galing kay Lolo. Sabi niya, nang masanay na sila sa trabaho nila sa asyenda, gusto raw di umano si Lolo Ikoy sa bunsong anak na babae ng kanilang amo, na si Don Felipe. Mabalik kasi umano ang babae na tawagin na lamang natin sa pangalang Margarita. Si Margarita ay may 7 pang nakakapandang kapatid na pawang mga babae bel. Kaya naman walang takot kung makapagkita si Lolo Ikoy kay Margarita sa pastuhan tuwing hapon. Biri palaraw ni Lolo Ikoy doon. Mas masaya siya nang malamang pura babae ang mga kapatid ni Margarita. Alam niyong malayo siya sa pagbabanta at nawapambubugbog dahil iisa lamang ang lalaki sa kanilang angkan. At yun ang mismong padre di pamilya lamang nila. Pagaya na ibang nagkakagusto ang mga binapapilag, nakontento lamang sila sa pakikipagpadpo sa mga lugar na alam nilang walang tao na pwedeng makapagsimbok sa kanila. Nagdabala ng kumot si Margarita at pagdayan sa kasigado nag-uusap. Ayon pa kay Lolo, maganda ang boses ni Lolo Ikoy at nawawala lamang ang kadidiw mahiyain nito kapag si Margarita ang anyang kausap. Hinihiram ni Lolo Ikoy ang gitara noon ni Lolo Tingyong. Sa kakinakanta na pinutugtupring niya ng gitara si Margarita. Lahat noon ay tinuturing na pinakamagandang dilag sa buong baryo.
Nandigro si Lolo Ikoy ka Margarita laslagot naman kadad ng dalaga. Pero si Lolo Pinyong ay hinbiro maiwasan ng mabalala. Parang kasi sa buong probinsya na maliban sa pagiging mayamang hasyendero ni Don Felipe, ay may sabi-sabing sila umano ay pamilya ng mga swala. Ayaw naman daw paniwalaan ni Lolo Ikoy ang mga babi ng Sir Seth pero sabi niya, maana naman daw ho aswang si Margarita at ang buong pamilya nito. Hindi pa rin naman daw yun magiging hadlang ang pagkakataong yan para mag-ibigan silang tanawan ni Lolo Ikoy. Nimbis na iwasan ng pamilya ni Margarita, mas naging malapit pa sila Lolo Ikoy sa amo niya. Madalas na itong samahan sa kagubatan para mamarilan ibon. O bike ay maligo sa batis habang igiruguhit ang magandang mukha nito. Mas lalong nahulog ang loob nila sa isa-isa. Nalading dahilan para lumakas ang loob ni Lolo Ikoy na dalhin sa pinutumiyan ng bahay si Margarita. Nais na itong ipakilala sa kanyang mga magulang na nagkataong naroon at dumadalaw din sa kanila noon. Nagustuhan ng mga magulang ni Lolo Ikoy si Margarita. Bukod sa maganda na ay madalang pang babae ito. Matulungin din ito at mas lamang pa ang pag-aala na sa sarili kaysa sa iba. Di alaman kahit na may pag-aalinlangan ang mga magulang ni Lolo Ikoy, ay buong puso nilang pinanggap si Margarita. Isang gabi, habang inihaan ni Lolo Ikoy sa tahanan nila sa mansyon si Margarita, parihim itong sinundan ni Lolo Pinyong. Di siya lang makasigurado na walang masamang mangyayari sa kanyang matadik na kaibigan. Ito kasing gaol ako masyadong siloso, Sir Seth. Kapag nagkakaroon na ng ibang pinagkakaabalan si Lolo Ikoy, ay hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano na sabihin doon naman ng mga lulungkot. Nakita niya nang pumasok na sa tarangkahan si Margarita at ang padalis naman daw ni Lolo Ikoy. Nang tumahimik na ulap, muling lumabas si Margarita na ikinasikgo ng bigdid ng aking lolo. Nakita niyang palingon-lingon ang dalada sa direksyong pinaalan na kanyang nobyo. Sakay ito naglakad papunta naman sa kasaluwat na kalsada. Ayon kay Lolo Pinyong, mabibilis hindi umano ang mga hakbang ni Margarita na para bang maihina sa sobrang pagmamadali nun. Sinintari ko ni Lolo Pinyong hanggang sa makaraping sila sa isang bapis kung saan mabilis naliligo ang dalada kasama si Lolo Ikoy. Hindi maipaliwanag ni Lolo kung bakit hindi man lamang nakaramdam ng takot si Margarita sa paglalakad ng mag-isa sa gitna ng kagubatan, kahit pa man mabiling na nun. Hindi nakapiyo ang lolo ko sa pinagkukubihan at hinintay kung ano ang susunod na gagawin ng babae niyon. Nagubad ito. Walang tinira sa saplok na tinanggal niya sa buong katawan. Pagkatapos ay para itong naligo sa lamis na mula sa pagkakasabit sa kanyang bewa. Hindi raw alam ni Lolo kung bakit pila kinukutuban siya sa susunod na mangyari nun. Ilang saglit niya. Nang mapatapat sa maliwanag at pilog na buwan si Margarita, bigla itong nag-anyong aso at nilisan ang kagubatan yon. Hindi alam ni Lolet ninyong kung ano ba ang dapat niyong maramdaman ng mga oras na yon. Wala naman siyang nakapangtakot sa kanyang puso pero mas nadalala siya kay Lolo Ikoy. Baka na humalin ang lalaki dahil inakip lamang ito ni Margarita. Ang mga aswang daw kasi ay may iba't ibang kakalan, Sir Seth. Kaya nalang bigyan lang bangungot ang isang biktima. Kayang linlangin at kayang isailalim sa hipnotismo. Nagmamadaling umuwi no mga oras na yung si Lolo Pinyong para ibalita kay Lolo Ikoy ang anong nakita. Pagkarating sa bahay, naabutin niya masayang isinarisay ni Lolo Ikoy ang mga pinag-usapan nila ni Margarita sa kanyang mga magulang. Kaya naman type alam ni Lolo Pinyong na kapangasan ng gagawin niyang pagsabat ay sinabi niya sa kaibigan at mga magulang nito na nakita niya kung paano nagbagong anyo ang babae yon. Mariyan itong ikilanggi ni Lolo Ikoy na para bang pinagbatakpan pa niya ang tunay na katauhan ng kaling nobya.
Palawiyang ayaw ng kanyang ama sa mga aswarma. Dahil sa mga nilalang na ito, naging miserable ang unang pagbubunpis ng kanyang ina. Ang kato kasi nga Sir Seth, may kuya sana si Lolo Ikoy pero hindi ito nabuhay. Ayon sa kanyang ina, inaswang daw ito ng magliliwang buwan pa lamang sa kanyang tiyan. Yan naman hindi rin masisisi ni Lolo Ikoy ang anyang mga magulang kung bakit lagpas langit ang galit nito sa mga nasabing nilalama. Kinabukasan, nagulantang ang lahat ng magsisisigaw ang isa sa mga komprador ng kapitbahay lang din daw nila. Napadpo ang patay ang kanyang kabibiling kalabaw na nakahandusay sa gitna ng pastuwal. Butas ang tiyan nito at nawawala ang laman loob. Hula ng mga nakakatanda, baka gumagala na naman ang mga aswala at nagutom ang mga yan. Tela isip na lantakan ng mga hayop na bataanan nila. Wala kasing pinipiling hayop ang mga aswala. Basta na kurso na daan nila ay paradong papatayin nila ito. Mapawi lamang ang nadarama nilang gutom. Mula noon, pinagbawalan na ng kanyang mga magulang si Lolo Ikoy. Nakatagpuin pang muli si Margarita. Pero masyadong matigas yung kanyang ulo. Sa kabila ng mga paalala ni Lolo Kinyo, ay walang nakapigil sa kanya para mas lalo pang maging manapit sa baladang iwan. Madalas tumakas si Lolo Ikoy at bumaraan sa likod bahay para talimtunin ang daan papunta sa lihin nilang tagpuan ni Margarita. Latukwasan ni Lolo Kinyo ang lagusan na iwan. Kaya sinundan niya si Lolo Ikoy. Nakita niyang naghihintay na si Margarita doon at mahigpit pang nagyakapan na para bang hindi nagkipa ng ilang taon. Umiliyak na sinabi ni Lolo Ikoy kay Margarita. Laalam na ng kanyang mga magulang ang tunay ng pagtatao ng dalaga. Ayon kay Lolo Tingyong na noon ay nakikinig sa kanila. Maring ipinanggi si Margarita na masama siya. Ang problema lang kasi sa mga tao ay nanghusda kaagad kahit na wala pa silang maayos na ebidensya na pumapatay nga siyang palada ng mga hayop lot. Nabuluhan si Lolo Tingyong sa sinabi ni Margarita. Kaya naman muli niyang plinanong magmatsyag ulit sa gabi para malaman kung sino nga ba ang tunay na salariya. Sa kapanayan ng Sir Seth, inimbita ni Margarita si Lolo Ikoy sa piging na pinamahalaan ng kanyang mga magulang para ipakilala ang kanyang nobyo. Kilalang mabait ang Don maring ang miyembro ng kanyang pamilya. Maliban pa doon, kilala umano ni Margarita sa mga bisita kung sino ang palalong mga aswala at sino ang mabubuti noon. Pero iba ang nangyari noong gabing ipinakilala ni Margarita bilang nobyo si Lolo Ikoy. Dinala nila sa isang silid si Lolo Ikoy at doon kinausap. Sabi ng Don, hindi niya matatanggap bilang nobyo ng kanyang anak si Lolo Ikoy. Ayaw nilang mabahiran ng ibang dugo ang anilang lahi kumbaga. Prinangkay ni Lolo Ikoy ang Don na kapag humadlang siya sa pagmamahalan nilang dalawa, ay ipapaalam niya sa buong bayan na aswang si Don Felipe, maging ang pamilya nito. Tiyak na susunugin sila at itatakmin hanggang sa wala nang matira sa kanila. Tumawa si Don Felipe at silabing alam na daw ng lahat na ang kanilang lahi ay nagmula sa ang na mga aswala. Pero hindi sila mapag-abuso kandaya ng iba. Malahayop lamang ang agirang Kia Ayl, dinibiktima at pinapatay. Isa pa, ayaw niya kay Lolo Ikoy dahil ang lahing pinagmulan nito ay nanggaling sa angkan ng mga albularyo. Maigpit na magkalaban ng dalawang ito, Sir Seth. Sabi nga ng lola ko, para silang langit at lupa, parang taas at baba, itim at kulay puti. Magkasalungat ang mga paniniwala at iba-iba ang kinaugalian. Kahit kailan, hindi nila pinangarap na magkaroon ng kapamilyang siyang papatay din sa kanila. Alin pa si Don, hindi siya natatakot na malaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Matagal na raw itong alam ng lahat, maging ng kanyang mga tapat na tauhan. Sila ang pinakamalaking negosyanteng may hawak ng halos lahat ng lupain sa Alfonso. Kaya kung ipapapatay daw ni Lolo Ikoy ang buong pamilya ni Don Felipe,
Tiyak na mawawala ng pangkabuhayan ang lahat ng pamilya sa Alfonso at babagsak ang ekonomiya ng lugar. Marami ang magugutom, magmamakaawa dahil mawawalan ng trabaho at mapagkukuhanan ng pagkainan. Galit na ipinatawag ng Don ng kanyang mga gwardya para ipakaladkad si Lolo Ikoy. Walang nagawa si Lolo Ikoy nang paalisin siya ng Don sa kalagitnaan ng kasiyahan. Pinagbawalan silang dalawa ni Margarita na magkita magmula noon. Labis na nalungkot na magkasintahan sa nangyari sa relasyon nila. Mukhang wala ng pag-asa na maging masaya silang dalawa. Ilang araw naging tulala si Lolo Ikoy at hindi makausap ng maayos noon. Malungkot siya at halos ayaw nang kumain. Kaya naman kinausap siyang masinsina ni Lolo Timyong. Inanong siya kung talaga bang mahal na mahal niya si Margarita at kung mahal nga naman ba siyang targa ng babaeng ito. Oo ang sagot ni Lolo Ikoy. Kaya naman si Lolo Timyong na ang naghanap ng paraan para mapagtakpan ang lahat ng lakad ni Lolo Ikoy kapag nakikita sila ni Margarita. Hinayaan na niyang makapag-usap ang magkasintahan dahil habang minamatsyaga ng palihim ni Lolo Timyong ang babae, ay napapatunayan naman niya na mabait nga ito. Nalaman niya din na hindi si Margarita ang salirin sa mga patayan ng hayop sa bayan, kundi isang aswang din na nakatira sa kabilang baryo naman. Dumadayo lamang pala ang matandang ito na nagtitinda ng toyo sa kanilang lugar para dumali ng masasarap at sariwang karne na, sa totoo lang, paubos na daw sa kanila. Tinugis sa matanda sa panguna ni Lolo Timyong. Binato nila ng maraming asin at bawang ang bahay nito na naging dahilan para katakutan sila ng aswang na ito. Hindi na nga bumalik ang matanda at tila ba iniiwasan pa sila sa takot na tuluyan na siyang mapatay kapag inulit pa niya ang ginawang iyon. Isang araw, nakipag-usap si Lolo Ikoy kay Lolo Timyong. Pinagbawalan na daw na lumabas ni Don Felipe si Margarita dahil may nakakita di umanong katulong sa kanila na palihim pa ding nagkikitang dalawa. Nagalit si Don Felipe at inutusang higpitan ang pagbabantay sa buong kabayan. Nagsimula na din sa pananakot ang Don na umaabot na sa puntong talagang pumatay ito ng magnanakaw gamit ang kanyang pagkaaswang. Ginapos sa plaza para magsilbing aral sa lahat ng mga nagbabalak na sumuway sa kanya. Ginamit niya ang kanyang koreksyon at kapangyarihan para wag nang magkita sina Lolo Ikoy at ang anak niyang si Margarita. Talagang ginawa ng dalang lahat para katakutan sila ng mga tao na nagbabalak tumulong sa mga sawing puso ng dalawang nagmamahalang kung anumang dinalang. Pero sadyang determinado si Lolo Ikoy at inaya na nga si Margarita na makipagtana noon. Ang babae naman ay sumang-ayon pero hindi mawala sa kanyang isipan na siya isang aswang. Natatakot ito na baka mahusgahan si Lolo Ikoy nang dahil sa kanya. Kinausap ni Lolo Ikoy si Margarita na kung maaari, ipakwil nito ang pagiging aswang. Pumayag ang kanyang nobya ngunit mangyayari lamang yung kapag nakuha ni Lolo Ikoy ang langis na sinasabi ni Margarita na siyang pipigil sa pagbabagong anyo ng dalaga tuwing kabilugan ng buwan. Nablalo silang dalawa. Inalalayan naman sila ni Lolo Timyong sa lahat ng kailangan nilang gawin. Ang aking lolo ang naging mensahero at utosan ni na Margarita at Lolo Ikoy para magkasama na sila ng tuluyan noon. Nagtatrabaho pa din si Lolo Timyong noon sa asyenda ni Don Felipe, kaya malaya pa siyang nakakalabas-pasok sa lugar at makita ang senyorita. Isang araw, si Lolo Timyong na ang kinausap mismo ni Margarita. Inilahad niya kay Lolo Timyong ang mga balak niyang gawin para mapaamo muli ang kanyang ama at tanggapin na nito si Ikoy. Sabi niya, "Ipaabot mo kay Ikoy ang aking pagmamahal, Timyong. Ipaalam mo sa kanya na balak kong magsakit-sakitan at tanging si Ikoy lamang ang makagagamot." May lahi siyang albularyo at siyang may alam ng tamang lunas para bumalik ako sa dati. Tumango-tango si Lolo Timyong, sabay tanggap sa iniabot na sobre noon ni Margarita dahil doon nakalahad ang plano nilang dalawa.
Kagaya nga ng inasahan, nabalitaan nilang dalawa na nagkasakit si Margarita. Ayon sa mga katulong, araw-araw na lamang daw itong umiiyak at tinatawag ang pangalan ni Ikoy. Ayaw nang kumain ng senyorita na naging dahilan para mahulog ang katawan nito. Nangayat ng husto si Margarita. Langang lumata at halos wala ng lakas para iangat man lamang ang baso ng lamang tubig noon. Talagang tinotohanan niya ang pagsasakit-sakitan para makita si Ikoy. Sila Don Felipe at ang asawa niya ay nag-aalala sa pagiging malubha ng kanilang anak noon. Nagsisimula na ring sisihin ng Donya ang pagiging mahigpit ni Don Felipe sa lalaking pinakamamahal ng kanyang anak. Kaya naman kinausap ni Don Felipe ang kanyang anak noon. Tinanong niya kung ano nga ba ang gusto ni Margarita pero iyak lamang ang iginaganti nito sa kanya. Walang nagawa ang Don kundi ang malungkot dahil mukhang mamamaalam pa yata ang maagang kanyang bunsong anak kesa sa kanila. Isang araw, binulabog ang buong mag-anak ng malakas na kalabog sa kanilang kalawanging tarangkahan. Lang sumidip si Don Felipe, nakita niya si Lolo Ikoy na halos akyatin na ang bakod para lamang makapasok sa bahay na yon. Nabalitaan niya kuno na natasakit si Margarita. At dahil mahal niya ang babae ay hindi niya ito pwedeng tiisin. Bilang isang may dugong manggagamot ay kailangan niyang gamutin si Margarita. At ipinangangako niya kay Don Felipe na hindi na magpapakita pang muli. Gagamutin lamang niya umano ang dalaga para bumalik sa dati ang nahulog nitong katawan. Dahil sa labis na kalungkutan ng Don, hinayaan niyang gamutin ni Lolo Ikoy si Margarita. Ilang araw binabalik-balikan ni Lolo Ikoy ang kanyang nobya hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling noon. Nang araw na inanunsyo niya na magaling na ang anak ni Don, ay kinausap ni Lolo Ikoy si Don Felipe. Anya ay magaling na raw si Margarita. Maaari na siyang magpakalayo-layo kagaya ng gusto ni Don Felipe. Ipinangangako niya na hindi na magpapakita pa sa dalaga. Pero bago pa man makatalikod si Lolo Ikoy, tinawag siya ni Don Felipe noon. Nais ng Don na bigyan man lamang siya ng kahit magkanong gusto nitong halaga bilang kabayaran sa paggamot niya kay Margarita. Umiling lamang si Lolo Ikoy. Anya ay hindi niya ipagpapalit sa anumang halaga ang pagmamahal niya kay Margarita. Pero kung ibibigay ni Don Felipe ang natatanging langis na nakasabit sa tagong kwarto na mag-anak kung saan sila dumaraan, sa tuwing nagpapalit anyo bilang aswang, yun ang tatanggapin niya. Tumawa si Don Felipe at naitanong kay Lolo Ikoy na bakit sa dinami-rami ng langis na nakasabit sa parting yan ng tahanan nila, ay bakit ang kinatatakutang langis pa ng mga aswang ang nais niyang hingin. Ang sagot ni Lolo Ikoy ay simple lang. Hindi nila ginagamit ang langis pero pwede nila itong pakinabangan sa ibang bagay. Pwede nila itong itulong sa ibang nangangailangan. Isa siyang manggagamot at ang pamilya niya ay nagmula sa angka ng mga manggagamot. Kaya alam niya kung para saan at ano ang magiging epekto ng langis na yon kapag ginamit ng mga aswang na gustong magbago. Walang pagdadalawang isip na ibinigay ni Don Felipe ang langis na yon kay Lolo Ikoy. Nakita niya ito nang minsang pumasok sila doon ng Don para iutos sa kanyang ilang mahalagang bagay noong tauhan pa siya ng mga ito. Nalaman niyang totoong aswang ang mag-anak dahil sa mga nakahilerang langis na kanya-kanya nilang pagmamay-ari maliban sa hiningi niya na nakabukod ng lagayan. Bilang isang albularyo, alam niya kung para saan yon at magiging normal ang buhay nilang lahat kapag ginamit ito sa kabutihan. Nang magpaalam na si Lolo Ikoy, ay muli siyang pinigilan ni Don Felipe. Oo, pinagaling nga raw ni Lolo Ikoy ang kanyang anak pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na magkakasakit pang muli si Margarita kapag iniwan ito ni Lolo. Kung mamarapatin lamang daw niya, nais ng Don na itakda ang kasal nila sa lalong madaling panahon. Ayaw na niya ng maraming tanong dahil tanggap niya si Ikoy noon pa man. Nabulag lamang siya ng garbo dahil nagalit ng walang habas nitong ipamukha sa kanya na isa siyang hindi normal na nilalawat.
Humingi naman ng paumanhin si Lolo Ikoy dahil sa sinabi niyang yon. Tuluyan silang nagkaayos at naging mas malapit pa nga kaysa sa kanyang mga tunay na anak. Itinakda ang kanilang pag-iisang dibdib at masayang nanirahan na malayo sa kaguluhan at kalungkutan. Ang langis ay ipinagamit ni Lolo Ikoy kay Margarita kapag dumadating ang kabilugan ng buwan. Nakokontrol ng langis na yon ang pagiging aswang hanggang sa nakasanayan na nga ni Margarita na gabitin yon. Mula noon ay hindi na siya nagpapalit ng anyo bilang aswang. Nagsilbing modelo pa siya sa kanyang mga kapatid para gayahin at tuluyan na nga nilang kinalimutan ang maging nilalang na likha ng dilema. Dahil dito, napatunayan kong hindi naman pala lahat ng aswang ay masama. Hindi nila kagustuhan ang maging isang aswang. Sadyang wala lang silang mapagpipilian dahil sila ang itinakda ng nasabing kapalaran. Huwag nating silang husgahan. Salit pa ipakita natin sa kanila na pantay-pantay ang tingin natin sa bawat nilalang na naririto sa mundo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko. Hindi man ito nakakatakot pero nagsilbi itong alaala sa aking mga yumaong lolo nung sila ay nabubuhay pa. Masaya ako na ipaalam sa inyo kung gaano kakulay ang karanasan nila sa piling ng mga aswang. Maraming salamat po sa lahat. Higit sa inyo, Sir Seth. Magandang araw po. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,